Jonathan White is one of the most successful businessmen today. He has built a powerful reputation in the business world, and many people admire and look up to him. His leadership, confidence, and determination inspire others to follow his example. Marami na siyang napatunayan. Maraming mga nagnanais sa sundan ng yapak niya. Ngunit sino nga bang mag-aakala na ang isa sa pinakamagaling na negosyante ang tinaguriang pinakamayaman at makapangyarihan sa mundo ng negosyo ay bigla na lamang babagsak dahil lamang sa nagtiwala siya sa maling tao. Tama nga sila, hindi lahat ay dapat mong pagkatiwalaan. Hindi lahat ay dapat mong hayaan na maging parte ng buhay mo. Dahil hindi lahat ng itinuturing mong kakampi ay kakampi rin ng turing sa'yo. Hindi lahat ay may malinis na hangarin sa'yo. Lalong hindi lahat ay nasa paligid mo at kunwari ay dumadamay sa'yo. Hangad pa na mapabuti pa. Dahil ang iba sa kanila, hinihiling at hinihintay lang ang pagbagsak mo. At minsan, ang mas masakit pa, sila mismo ang dahilan kaya babagsak ka. Tahimik ngayon ang buong opisina ni Mr. White. Tanging lagaslas ng ulan sa labas at mahinang tunog ng wall clock ang bumabasag sa katahimikan sa loob ng malamig na silid. Nakatitig lamang si Mr. White sa salaming pader sa harapan niya. Kung gaano kabilis sa umihip ang hangin, pakiramdam ni Mr. White ay ganun din kabilis sa gumuho ang mundong minsan ay kanya. Sa mesa niya nakabukas ang envelope na kanina pa niyang pinag-iisipan na basahin. Ilang sandali pa, may marahang kumatok sa pinto niya at nabaling doon ang atensyon ni Mr. White. "Come in," malumanay na wika ni Mr. White. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Miss Clara Rivera. Bitbit ang ilang papel na halatang galing sa legal department. Kita sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Sir," mahinang sabi ni Clara, "kailangan niyo pong malaman to." Mabigat na huminga si Mr. White, pilit na pinipigilan ng kaba sa dibdib. "Sabihin mo na, Clara." Lumapit si Clara sa mesa at marahang inilapag ang mga dokumento. "Sir, lumabas na po ang resulta ng audit at legal investigation. Nalugi na po talaga ang kumpanya. Lahat ng investors ay umatras na. At napalunok ito bago nagpatuloy. May kaso po kayong kakaharapin." Napataas ang tingin ni Mr. White. "Kaso?" Mariin niyang tanong. "Anong kaso?" "May mga bounce checks po at fake fund transfers na lumabas sa record, sir. Bilyon-bilyon po ang halaga. At lahat ay nasa pangalan ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Mr. White. "Ano? Imposible yan. Hindi naman ako pumirma ng kahit na anong ganon." Napasigaw siya at sa bigat ng emosyon, napahawak siya sa sentido. "Clara, alam mo hindi ko kaya gumawa ng ganyan." Tumingin sa kanya si Clara. Baka sa mga mata nito ang simpatya. "Alam ko po, sir, at naniniwala po ako sa inyo. Pero malinaw sa mga papeles ng transaksyon. Lahat, lehitimo raw." Tahimik at ilang sandali tanging malalim na paghinga ni Mr. White ang maririnig. Paano nangyari to?" bulong niya. "Sino may kakayahang gumawa nito?" "Sir," maingat na sabi ni Clara. "Sa ngayon po may posibilidad na may nagtataksil sa inyo. Maaaring may gustong sirain ang pangalan ninyo o agawin ang kumpanya." Napayuko si Mr. White. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan na to. "Pinaghirapan ko ang lahat ng to," mahinang sabi ni Mr. White. "Bawat proyekto, bawat investor, ilang dekada kong binuno. At sa isang iglap lang lahat ng pinaghirapan at pinangarap namin ng mahal kong asawa ay bigla na lamang na mawawala." "Pwede po nating ilaban sa korte, sir," ani ni Clara. "May kilala po akong abogado pero..." Tumitig si Mr. White sa secretary. "Pero ano?" Medyo malaki po ang kakailanganing budget natin, sir. At sa ngayon, wala po tayong sapat na pondo.
Lahat ng assets ng kumpanya ay frozen na at karamihan naman ng shares inilipat na po sa ibang pangalan. Kanino naman nailipat? Malamig na tanong ni Mr. White. Tumingin si Clara tila nag-aalangan. Sa pangalan po ni Mr. Salcedo, sir. Ang dating vice president ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Mr. White. Si Salcedo? Halos pabulong niyang sabi. Hindi yun pwedeng mangyari. Siyang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Siyang kasama ko sa bawat desisyon. Hindi siya makapaniwala. Niloko siya ng taong pinagkatiwalaan niya, ng taong tinulungan niya para makaangat. Niloko siya ng taong tinuring niya ng sariling dugo. Malinis pong pagkakagawa, sir. Paliwanag ni Clara. Lahat ng dokumento dumaan sa approval system na hawak niya noon. Wala tayong maipipinta sa proseso. Hindi siya nakasagot. Tahimik na nakatingin si Mr. White sa labas ng bintana. Sa kabila ng mga patak ng ulan, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang lalaking minsang itinuturing na haligi ng negosyo. Ngayon, ay halos walang natitirang sandigan. So, it's him. Mahina niyang sabi. Siyang nagtaksil. Sir, mahinang tugon ni Clara. May paraan pa para mabalik ang lahat. Naniniwala po ako maibabalik pa sa inyong kumpanya. Kailangan lang nating lumaban. Tumingin si Mr. White sa secretary. Lalaban ako. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan kong pinaghirapan ko ng ilang dekada. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan ang katotohanan. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang pangarap at pinaghirapan namin ang asawa ko. Tahimik na tumango si Clara at nangako sa boss na tutulong ito kahit pamaliit na lang ang pag-asa na mabawi pa nila ang ninakaw mula kay Mr. Salcedo. Maraming salamat, Clara. Sabi ni Mr. White sa sekretarya. Salamat. Dahil kahit na iniwan na ako ng mga naging kakampi ko sa negosyo, nariyan ka pa rin para tumulong sa akin. Ngumiti naman si Clara. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, sir. Ikaw rin po ang tanging tumatanggap sa akin sa trabaho kahit wala pa po akong experience. Hindi po kita iiwan sa laylayan. Palubog na ang araw. Nananatili lamang na nakatayo si Mr. White sa harap ng floor-to-ceiling window. Pinagmamasdan kung paanong naging kulay kahel ang mga langit. Nananatili siya roon hanggang sa tuluyan nang nalamon ng dilim ang paligid. At ang dilim ay tila simbolo ng pagguho ng lahat ng pinagharapan niya. Ngunit sa ilalim ng dilim, isang pangakong binuo niya sa sarili. Ibabalik ko ang lahat ng ninakaw nila at babangon akong muli. Mas matatag kesa dati. Lumipas ang ilang buwan mula nang napatalsik si Mr. White sa kumpanya na dati siyang namumuno. Dati siya ang pinakatinitingalang negosyante sa lungsod. May mga sasakyan, sariling gusali, at mga tauhang halos sambahin siya sa respeto. Ngayon, lahat ng iyon ay alaala na lamang. Ang dating ingranding opisina ay napalitan ng isang maliit na silid sa lumang apartment na inaupahan niya sa labas ng syudad. Doon sa gitna ng mga lumang gamit at ilang kahong puno ng dokumento, nakaupo si Mr. White. Hawak ang lumang frame ng larawan ng kanyang dating kumpanya. Ganito na ba talaga ang katapusan ko? Mahinang sabi niya, halos bulong sa hangin. Mula sa mesa, naroon ang mga lihim ng mga dating kaibigan, mga partners noon sa negosyo. Lahat ng iyon, pawang mga notice of termination at demand letters. Wala ni isa sa kanilang nagtangkang tumulong na para bang hindi sila nakinabang noong makapangyarihan ka pa. Sa ganitong sitwasyon niya napatunayan na ang mga tao ay magaling lamang kapag may pakinabang sa kanila, kapag may nakukuha sila sa'yo. Pero kapag wala na, hindi ka na nila kilala. Isa-isa silang tatalikod sa'yo na para bang hindi ka nakatulong sa kanila. Sinubukan niya na makipag-ugnayan kay Mr. Salcedo, ngunit wala na talaga itong balak na tulungan siya o ibalik ang nawala sa kanya.
Binasa ni Mr. White ang laman ng liham na ipinadala sa kanya ng side ni Mr. Salcedo. Paulit-ulit niyang binabasa ang nilalaman ng liham hanggang sa manginig ang kanyang kamay. Pasensya na, Mr. White. Wala akong magagawa. Kumpanya na ito ng board at kailangan kong isipin ang sarili kong kinabukasan. Napapikit si Mr. White at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng pagkakanulo. Ikaw pa man din ang tinuturing kong anak. Mahina niyang sabi, may bahid ng pait. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at tumingin sa paligid. Ang lumang mesa, ang upuang may punet na balat, at ang maliit na kalan sa gilid. Ilang linggo pa ang lumipas, ngunit tila dekada ang distansya sa pagitan ng noon at ngayon. Nang dumating ang gabi, nakaupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasa ng mga ilaw ng syudad sa malayo. Dati, mula sa tuktok ng kanyang opisina niya ito tinitingnan. Ngayon, mula sa isang madilim na sulok ng apartment, tila malayong pangarap na lang ang lahat. Pumatak ang luha sa pisngi niya, hindi dahil sa pera o sa nawalang negosyo, kundi sa pakiramdam ng pagiging mag-isa. Wala ng pamilya, matagal nang wala ang asawa. Namatay ito kasama ang nag-iisa nilang anak na babae. Ang mga tao na tinuturing niya noong kaibigan at pamilya ay hindi na rin siya kilala. Ganito pala, mapait na bulong niya. Kapag wala ka ng kayang ibigay, wala na rin natitirang tutulong. Ilang sandali pa ay tumayo na siya tiningnan ng sarili sa salamin. Ang dating tikas ng isang respetadong negosyante ay napalitan ng pagod, ng guhit, ng edad, at lungkot sa mga mata. Puting-puti na ang kanyang buhok at ang dating matikas na lang tindig ay bahagyang nakayuko, dala ng kabiguan. Sa kabila nun, hindi titigil si Mr. White. Hindi siya susuko. Babawiin niya ang lahat ng kanya. Hindi niya hahayaan na nagtagumpay ang mga masamang tao, lalo na si Mr. Vincent Salcedo. Sa sumunod na araw, maagang naglakad si Mr. White papunta sa sementeryo. Dalang maliit na bouquet ng puting lirio. Paborito ng kanyang yumaong asawa, si Martha. Ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay abo. Tila nakikiisa sa bigat ng damdamin niya. Sa bawat hakbang niya sa sementeryo, rinig ang lingit-ngit ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang sapatos. Huminto siya sa harap ng lapida. Maingat yung pinunasan ng alikabok at lumuhod. Tahimik siyang tumitig sa pangalan ng asawang nakaukit doon. Martha L. White, a loving wife and mother, a faithful friend. Hi, Martha. Mahina niyang sabi na halos paos ang boses. I know it's been a long time. I'm sorry. Huminga siya ng malalim at napapikit. I messed up. Sabi niya at pinipigil ang panginginig ng boses. Naubos lahat, mahal ko. Lahat ng pinaghirapan natin. Lahat ng pinundar natin noon. Nawala ng isang iglap. I trusted the wrong people. Akala ko sila yung mga loyal. I thought they were family. Nagkamali pala ako. Niloko nila ako. Tinanggal at kinuha nila lahat. Ngayon wala na akong kumpanya. Wala na akong mga kaibigan. Wala na akong kahit ano. Bumagsak ang luha ni Mr. White. Dati ay hindi siya makikitang umiiyak. Huling lumuha lamang siya nung ibalita sa kanya na wala na ang kanyang anak at ngayon ay muli siyang lumuha dahil wala na ang lahat sa kanya. Pinangako niya noon sa kanyang asawa at anak na gagawin niya lahat para mapanatili sa tuktok ang kanilang kumpanya kahit na mag-isa na lang siya, na hindi niya ito susukuan. At ngayon pakiramdam na Mr. White ay nabigo niya ang lahat. Naalala mo ba yung lagi mong sinasabi? Patuloy niya, pilit na ngumingiti. Na huwag kong ibigay ang tiwala ko sa mga tao dahil hindi lahat ay may malinis na hangarin. Tama ka naman, Martha. Lagi kang tama. Masyado ako naging tanga dahil naniwala ako sa ibang tao.
Dahil hindi ko pinakinggan at sinunod ang payo mo sa akin noon. Tumingala siya. Tiningnan ang madilim na langit. Kung nandito ka lang siguro, hindi ako ganito kabilis sa bumagsak. Ikaw yung lakas ko eh. Kayo ng anak natin ang lakas ko. Kayo lang nagtutulak sa akin para bumangon kapag napapagod ako. Pero ngayon, napabuntong hininga siya. Ngayon, wala na akong lakas dahil wala na sa akin ang lahat. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin at huni ng ibon ang maririnig. Ilang sandali pa bago niya muling bunigkas. Halos pabulong. Martha, I'm sorry for everything. I failed you. I failed us. Pero I promise you this. I'll find out who did this to me. At kung tama man ang kutob ko na si Vincent Salcedo nga nasa likod nito, pananagutin ko siya. Hindi ako papayag na ganito lang matapos ang lahat ng pinaghirapan natin. I owed it to you. I'll make things right. Kahit mahuli man ako sa laban, babawi ako. Matagal na hindi nakatapak si Mr. White sa gusaling, minsan ay siyang nagmay-ari. Noon, bawat hakbang niya rito ay may kasamang paggalang. Bawat tao yumuyo ko kapag siya'y dumaraan. Ngunit ngayon, iba na. Ang dating pangalan sa pintuan na White Industries ay napalitan ng Salcedo Global Corporation. Huminga siya ng malalim. Tumandaman siya. Hindi pa rin nawala sa kanyang tikas ang dating pinuno. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang lumang maleten at bago tuluyang pumasok sa loob ng gusali. Pagpasok pa lang niya sa lobby, ramdam na ramdam niya na ang mga matang nakamasid. May bulungan, may pagtataka. Si Mr. White yun, diba? Akala ko ba nasa ibang bansa siya? Ngunit hindi ayon pinansin. Diretso siyang umakyat patungo sa executive floor, patungo sa silid na dati kanya. Pagbukas ng pinto ng boardroom, agad siyang napahinto. Nandoon ang mga taong minsan ay tinuring niyang kaibigan, kasama ang lalaking sumira sa kanya, si Vincent Salcedo, nakaupo sa upuang dati kanya. Tahimik ang lahat nang lumapit siya sa mesa. Si Vincent kalmado lang, nakangiti pero halatang may bahid ng pang-aasar sa mga mata. Mr. White, sabi ni Mr. Salcedo, this is quite unexpected. I believe, sagot ni Mr. White na matigas ang tono, I still have the right to attend meetings concerning my company. Sumandal si Vincent sa kinauupuan. May mapang-uyam ng ngiti sa labi. Your company? Yes, sagot ni Mr. White. Unti-unting lumalapit. This company was built with my blood, sweat, and years of sacrifice. Every brick, every cent, every name on that wall, they all came from me. And I won't stand by while you twist everything I worked for. Nagkatinginan ng mga board members. Tahimik ang lahat. Si Mr. Salcedo naman ay ngumisi lang. Mr. White, nito. With all due respect, you're no longer in a position to make such claims. The legal transfer has been made. The ownership is under my name now. Perhaps you should accept that your time has passed. Nangiinig man ang kamay ni Mr. White, hindi siya umatras. I may be old, Mr. Salcedo, but I am not useless. I led this company through crisis you can't even imagine. You think one forged document will erase that? No, not while I still breathe. Tumawa si Mr. Salcedo, papanlait. You speak as if this company cannot survive without you. The truth is, it already has. We've modernized, globalized, moved beyond your old-fashioned ways. You mean you've corrupted it, sagot ni Mr. White. Turned it into a machine for greed. Tumayo si Mr. Salcedo. Seryoso na at halatang na-offend sa kanyang tinuran. Enough. This boardroom is no longer your stage. We have work to do, and you, Mr. White, are interrupting the progress. Mariinghin na pa si Mr. White ang mesa.
Progress? You call betrayal progress? You think money and power make you great? You're wrong. Integrity made this company great. Something you will never understand. Tahimik na muli ang buong silid. Ang ilan sa board members ay hindi makatingin sa kanya. I built this company. Patuloy pa ni Mr. White. Not just for profit, but for the people who believed in it. And I swore that only I would choose who would take my place. Someone worthy. Someone with heart. Not a man like you. Ngunit imbes na pakinggan siya, naroon lamang katahimikan at malamig na tingin ni Salcedo. Touching speech, ani Mr. Salcedo habang nakataas ang kilay. But you're out of time, old man. You no longer have a voice here. Go home, rest. The world has already moved on without you. Hindi siya nagpatalo. Walang salitang iyon sa bokabularyo niya. Tumayo siya ng tuwid. You may have taken everything from me, Vincent. But one thing you will never take is the truth. And the truth will always find its way out, no matter how long it takes. Ngumiti si Mr. Salcedo ng malamig. Then let's see who lasts longer. Your truth or my empire. I'll tell you this, maring sabi ni Mr. White. Empires built on lies never last. Pagkatapos niyon, lumakad siya palabas ng silid. Wala man lang tumulong, walang sumunod. Ang dating mga taong yumuyuko sa kanya ngayon ay nakatungo. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa hiya. Sa paglabas niya ng gusali, tinamaan siya ng malamig na hangin. Pero sa ilalim ng lungkot at panghihina, may apoy na muling sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. At kahit matanda na siya, lalaban siya para sa katotohanan at para sa pangalan na binuo niya ng buong buhay. Lumipas ang mga araw at linggo, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon ni Mr. White. Patuloy niyang pinilit na bawiin ang kumpanya na minsang naging kaniyang mundo. Ang White Industries, ngunit bawat hakbang niya ay tila may pader na mataas at matibay na nakaharang. Ang kaso laban sa kanya hindi tumigil. Bawat dokumento, bawat testimonya ay tila nakadirekta laban sa kanya. Habang nakaupo siya sa lumang opisina, pinagmamasa ng mga lumang larawan ng kumpanya nila ng kanyang asawa, nakapiling siya sa opening ng bawat branch ng kanyang mga empleyado na minsan nagtiwala sa kanya. Ang bawat ngiti na sa litrato ay tila nagiging paalala ng trahedya. Nagsalita ang kanyang secretary. Sir, I know you didn't do this. But the evidence is piling up. The authorities, they're not seeing your side. You need to prepare for the worst. Tumango lamang si Mr. White at tahimik. I never asked for this. I never betrayed anyone. How did it all go so wrong? Dahil marami po ang gustong umangkin sa imperyo ninyo. Masyado itong matagumpay na naging mainit sa mata ng lahat. Kabilang na puroon. Si Mr. Salcedo na tiyak po ako nasa likod ng lahat ng ito. Naniniwala po ako na matagal niya na po itong planano. Napahawak si Mr. White sa kanyang ulo. I trusted the wrong people. Bulong niya. I thought loyalty still existed. But I see now. Hindi nagtagal dumating ang abiso mula sa korte. Hiniling ang kanyang pagdalo sa hearing. Ngunit bago pa man makarating, sinundan siya ng mga tauhan ng gobyerno at inaresto siya. Sir, wait, this isn't... Ngunit wala nang nakinig. Sa loob ng kotse ng mga otoridad, nakatingin si Mr. White sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may apoy pa rin. Ang apoy ng pagnanais ay pagtanggol ng sarili at bawiin ang kanyang pangalan. Habang papasok sa kulungan, binulong niya sa sarili. I didn't do this, and I will prove it. One way or another, I will rise again. Sa kabila ng pagkakakulong ni Mr. White, nanatili si Clara sa panig nito.
Ito nag-asikaso ng lahat ng bagay na labis-labis sa pinagpapasalamat ni Mr. White kasi kahit papaano ay may karamay pa rin siya. Si Clara na lamang ang tanging naniniwala sa kanya at ito rin ang tanging tumutulong sa kanya ngayon. Sir, mahinahon nitong sabi. Dinalaw siya nito para magbigay ng ulat. I just got off the phone with our contacts. They said the investigation is getting more intense. The board is still blaming you for the bounce checks. Dahan-dahang napasandal si Mr. White sa upuan. Kita sa mga mata niya ang pagod, hindi lamang sa katawan kundi pati sa loob. Of course they are. Sagot niya ng malamig. It's easier to destroy me than to admit their own mistakes. Tahimik lamang si Clara habang inilapag ang mga papeles sa mesa. Pagkatapos ay tumikim ito. Parang nag-iipon ng lakas ng loob bago muli nagsalita. Sir? She began carefully. I think we need to hire a strong lawyer. Someone who can really fight for you. I've already started looking. Someone with a clean record and no connection to the company. We can't rely on anyone inside anymore. You're doing that for me? Tanong niya na halos hindi makapaniwala. Ngumiti at tumayo si Clara. Of course, sir. You don't deserve what they're doing to you. It's clear they set you up. Handa po ako na tulungan kayo. Bilang kabayaran na rin po sa tulong ninyo sa akin noon. You know, Clara, wika na Mr. White. I used to think loyalty was just something people said to keep their jobs. But you proved me wrong. I'm just doing what's right, sir. Someone has to stand by you. Everyone else already turned their backs. Thank you. Taos puso niyang sinabi. You're the only one left I can trust. You're my only ally in this mess. Ngumiti naman si Clara, mahina ngunit totoo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Tulad ng kung paano walang pagdadalawang isip na tinulungan niyo po ako at ang aking ama para makapagpa-opera siya. Tutulungan ko rin po kayo nang walang hinihinging kahit anong kapalit. We'll clear your name. And when that happens, they'll regret ever crossing you. Maraming salamat, Iha. Mabuti ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. At maswerte ako na ikaw ang naging sekretarya ko. At tinupad nga ni Clara ang pangako kay Mr. White. Naghanap ito ng magaling na abogado na maaaring magtanggol sa kaso ni Mr. White. Kahit pabatid ni Clara na maliit lamang ang tsansa na manalo sila sa kasong ito, dahil wala ng kapangyarihan at yaman sa Mr. White, sinubukan niya pa rin. Malaki rin kasi ang utang na loob ni Clara kay Mr. White. Noong kailangan ng kanyang ama na maoperahan, subalit wala silang sapat na pera, hindi nagdalawang isip sa Mr. White na tumulong. Ni hindi nga nito binawas sa sahod ni Clara ang naging gasto sa pagpapagamot ng kanyang ama. Kaya ngayon, si Clara naman ang tutulong. Tahimik at malamig ang loob ng kulungan. Tanging ang kalansing ng bakal na rehas at ang mahinang yabag ng gwardya ang maririnig. Sa isang sulok ng malamig na selda, nakaupo si Mr. White, nakasandal sa malamig na pader. Kahit nakakulong, hindi siya sumusuko. Araw-araw sa tulong ni Clara at ng bagong abogadong kinuha nito, patuloy ang laban. May mga dokumentong ipinapadala, mga ebidensyang hinuhukay, mga taong unti-unting nagbubukas ng kanilang konsensya. Alam ni Mr. White na minamanipula ni Mr. Salcedo ang investigasyon na pati ilang saksi ay binabayaran. Pero sa halip na panghinaan ng loob, lalo lang siyang nangingit-ngit sa kagustuhang may balik ang kung anong kaniya. Hanggang isang araw, binuksan ng gwardya ang selda. May bisita ka, tanda. Malamig na sabi nito. Hindi na kailangan na Mr. White na lumabas ng selda dahil lumapit na sa kulungan niya ang bisita. Walang iba kundi si Mr. Salcedo. Maayos na maayos ang bihis nito. Suot ang mamahaling coat at nakangiti. Pero sa likod ng ngiting iyon ay nakatago ang matinding panunuya. Well, sabi ni Mr. Salcedo habang naglalakad palapit. Look at you, White. From the top floor to a cold cell. Quite the downgrade, don't you think? Tahimik lang si Mr. White.
Pinagmamasdan ng dating kasosyo na ngayon ay kanyang pinakamalupit na kaaway. Ngumisi si Mr. Salcedo. Bumisita lang ako para sabihin sa'yo na nakakatuwa kayo ng abogado na kinuha mo. Nakakatuwa na pinipilit niyo pa rin na lumaban. Kahit na sa huli, matatalo naman kayo. Huwag ka magsasalita ng tapos, Vincent. Sigurado ako, lalabas pa rin kung ano ang totoo at mananalo ako. Lalong napangisi si Mr. Salcedo. You really think you can still win this? Come on, the board's with me. The lawyers, the investors, even the media. Everyone already believes you're guilty. So stop fighting, Mr. White. You've already lost. Wala na lahat sa'yo. Hindi na ikaw ang dati Jonathan White na tinitingala ng lahat. So do yourself a favor. Accept it. Tanggapin mo nang talunan ka. Tumayo si Mr. White sa kabila ng pagod. Sa kabila ng sugat sa loob, nananatiling buo ang kanyang paninindigan. I may be here, he said firmly. But I haven't lost. Napailing si Mr. Salcedo, natawa ng mapanlait. You still don't get it. Ilang dekada ka na sa mundo ngunit naniniwala ka pa rin na bilog ang mundo? Well, hindi gulong ang mundo. Hindi mababaliktad ang takbo nito. Kung nasaan ka man ngayon, dyan ka na habang buhay. Kahit kailan na nasa ilalim ay hindi mapupunta sa taas. Because the world moves with money, not truth. And I've got plenty of that. I don't need money. Sagot naman ni Mr. White, malamig ang tinig. What I have is something you'll never understand. Conviction. You can manipulate people, buy lies, but you can't erase the truth. And when it comes out, it will burn everything you built on deceit. Tumigil si Mr. Salcedo at sandaling natahimik. Pagkatapos ay ngumiting muli. Mas mapang-uyam kesa kanina. Then burn, Mr. White. Let's see who survives the flames. Bago ito umalis ay nilingon pa siya nito at siyang ginitian. You'll break eventually. Everyone does. No. Sad naman ni Mr. White. Not me. Sa dilim ng kulungan sa pagitan ng mga pader na bakal, muling umusbong ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya titigil. Hindi siya magpapatalo. Sapagkat alam niyang ang laban ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa katotohanang matagal nang sinisikil ng kasinungalingan. Ngunit tila tama ang sinabi ni Vincent na ang mundo ay umiikot sa pera dahil ilang araw matapos ang pagbisita nito sa kanya, kinausap sila ng abogado na humahawak sa kaso niya para sabihin na hindi na nito ipagpapatuloy ang pagkahawak sa kaso niya. I'm sorry, Mr. White, but I can't continue this case anymore. It's out of my hands now. Iyon lang ang tangi nitong sinabi. Walang mahabang paliwanag. At sa mga sandali na yon, alam ni Mr. White na binayaran din ito ni Vincent Salcedo para iwan siya sa ere at hindi na siya magkaroon ng laban pa. Sir, mahinahon na tawag ni Clara. Hindi naman agad sumagot si Mr. White. Ang mga mata nito ay tila wala ng buhay habang nakatitig sa pader. I heard about what happened. The lawyer, he withdrew from the case, didn't he? Tanong nito. Yes, sir. Sagot ni Mr. White na tila ba pinanghinaan bigla ng loob. Just like everyone else. Money talks, Clara. And Salcedo has too much of it. Sir, huwag niyo pong sabihin yan. Sigurado po ako na hindi magtatagal at mananalo pa tayo. Mababawi niyo pa po lahat ng mga ninakaw sa inyo. Look around you, Clara. No one wants to help me anymore. No lawyer will take my case. No firm wants to be associated with my name. I'm done. He's won. Sandali silang tahimik. Nakatitig lamang si Clara sa matandang boss na dati ay pinakahinahangaan ng lahat. Kitang-kita ni Clara kung paano unti-unting nawawala ang pag-asa sa mga mata ni Mr. White. Iyon ang unang beses na nakita ni Clara na ganito ang boss. Sa mga sandali na yon, nakaramdam ng takot si Clara. Takot na baka tuluyan na nga itong sumuko. No, sir. Mariin na sabi ni Clara makalipas ang ilang sandali.
He hasn't won. Not yet. Mr. White looked at her, eyes tired, questioning. And what do you suggest we do? We've lost everything. Huminga ng malalim si Clara. Then we start again. We find another way. If no one wants to help us, then we'll help ourselves. I'll look for evidence myself. I'll talk to the people who still believe in you. I won't let them bury you alive, sir. He shook his head, a faint, sorrowful smile forming on his lips. You shouldn't be doing this, Clara. You've already done too much. I don't want you to get dragged into this any deeper. But Clara's voice didn't waver. I made a promise, sir. Remember? Nangako rin po ako sa magulang ko, lalo na sa aking ama na tinulungan niyo noon. Naniniwala sila na mababawi ninyo ang lahat. And I mean it. Seryoso po akong tutulungan ko kayo. Sandali namang natahimik si Mr. White. Ang tinig ni Clara ay tila naging liwanag sa dilim ng selda. Sa bawat salita nito, parang may kumikislap na pag-asang pilit na bumabalik sa puso niya. Walang naging tugon sa Mr. White. Wala ring emosyon ang kanyang mukha. Tila ba naubos na natitirang alab sa puso ni Mr. White na babawi niya pa ang lahat. Sa loob ng kulungan, nakatingin lamang siya sa kawalan. Iniisip niya kung ano kaya ang reaksyon ng kanyang pinakamamahal na asawa at anak habang pinagmamasdan siya na nasa ganitong sitwasyon. Sa isip ni Mr. White, baka sobrang disappointed sa kanyang mag-ina niya dahil natalo siya ng ganong-ganon na lamang. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang maliit at payak na cafe na madalas tambayan ni Clara tuwing matapos ang trabaho, nakaupo si Clara kasama ang matalik niyang kaibigan na si Winnie, isang janitress sa cafe na iyon. Mahigit isang taon na simula nang sila'y magkakilala at naging magkaibigan. Sa panahong iyon, naging sandalan na ni Clara si Winnie sa mga panahong wala siyang masabihan. Tahimik itong babae, mahinahon at may mabuting puso. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging pribado nito. Bihira itong magkwento tungkol sa sarili. Maganda si Winnie, matangkad, maganda ang kutis, mukha nga itong artista, o kaya ay isang sikat na model. Napakaganda rin ang katawan nito. Para kay Clara, lahat ay maganda sa kanyang kaibigan. Minsan nga ay napapaisip si Clara kung bakit naging janitress ito at hindi naging modelo. Mukha lang masungit at intimidating ang dalagang si Winnie. Iyon bang presensya pa lang nito ay nakakakaba na? Ganon pa man ay mabait ito at kahit hindi man ito ipahalata, masasabi ng sobrang talino nito sa uri pa lamang ng kilos at pananalita nito. Para kay Clara, may something sa kaibigan niya na hindi niya mawaray kung ano. Pero kahit pa wala pang ginagawa si Winnie, napapahanga na talaga dito si Clara. Magkaharap sila nakaupo ngayon sa loob ng cafe. Kahit pa simple lamang ang suot ni Winnie at katatapos lamang ng trabaho nito, may something na talaga sa aura nito. Clara, sabi nito, pwede ba ako magtanong? Nag-angat ng tingin si Clara sa kaibigan. Oo naman, ano yan? Napapaisip lamang ako. Bakit ba nagtatrabaho ka pa rin kay Mr. White? Sa boss mo? Hindi ba't bumagsak na raw siya at nakulong na? Walang-wala na siya. Wala nang pera at yaman niya. At sabi mo pa nga, wala naman siyang proper lawyer. Bukod pa doon, ay hindi ka naman sigurado kung masasahuran ka pa ba. Hindi ka ba nanghihinayang sa oras at effort mo? Wala ka naman kahit na anong mapapala. Bahagyang natahimik si Clara. Pagkatapos ay marahan itong ngumiti, puno ng alaala. Because you once helped me when no one else would. Parang sariling anak na rin ang turing niya sa akin, sagot ni Clara. Noong nagkasakit si Papa at walang-wala ang buong pamilya ko, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. He paid for my father's treatment. And when I was just a temporary employee back then. Napatingin si Winnie at bahagyang nagulat. Ginawa niya yun? Tumango naman si Clara. Yes. He told me that good people deserve to be given another shot in life. And now that he's the one who lost everything, I can't just leave him. He needs someone to believe in him again.
Everyone betrayed him, Winnie. People he trusted for years. Sandaling natahimik si Winnie. Tila may tumama sa kanyang mga salitang yon. Pinagmasdan ni Winnie ang kaibigan niya. Ang sinseridad sa mga mata nito. Ang tapang sa boses na kahit may halong pagod ay hindi nawawala. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan siyang umiti. "You're a kind person, Clara," sabi ni Winnie. "Not many people would stay after losing everything. Sana nga may makatulong kay Mr. White na mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanya. I can see how much he means to you." Ngumiti naman si Clara. "Sana nga, Winnie. I just want him to get his company back, to clear his name, to make things right again." Tumango si Winnie, ngunit sa likod ng tahimik ng ngiti, may aninong dumaan sa kanyang mga mata. Habang nagpatuloy silang mag-usap, dumula sa mga patak ng ulan sa bintana ng cafe. Sa katahimikan ng paligid, tila nagsimula ang isang bagong pag-ikot ng tadhana at sa mga salitang, "Sana may makatulong kay Mr. White," may lihim na pangako nakatago sa puso ni Winnie. Lumipas ang ilang sandali at napatitig si Clara kay Winnie. Pinagmasdan niya ito. Tila nakalkulado na ang bawat galaw ni Winnie. Napakahinhin itong kumilos. Sa bawat galaw, parang isang aristocratic. Hindi ito pala salita o pala kwento na kung ano. Pero bawat sabihin nito, talaga namang may laman talaga. At sa mga sandaling ito, iniisip na ni Clara kung ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Winnie ngayon. Mula pa noong araw na yon sa cafe, hindi na nawala sa isip ni Winnie ang mga salitang binitiwan ni Clara. Sa bawat araw na lumilipas, pinagmamasan niya ang kaibigan. Kung paanong patuloy itong lumalaban kahit tila wala ng pag-asa. Kung paano hindi nito iniwan si Mr. White kahit na lahat ng tao ay tumalikod na. Madalas siyang sabayan si Clara sa pagpupunta sa kulungan. Tahimik lamang siya. Nakamasid habang pinapakinggan ang mga pag-uusap ng magkaibigan. Si Clara na puno ng determinasyon at si Mr. White na unti-unting muling nabubuhayan ng loob. Kilala na siya na Mr. White at alam din nito kung ano ang kanyang trabaho. Ganun pa man, tila lalong nabuhayan ng loob si Mr. White sa pagdating niya at noong sabihin dito ni Clara na naniniwala rin si Winnie na maipapanalo nila ang kaso. Hindi nga rin alam ni Winnie kung bakit sobrang bilis na napalapit ang loob niya kay Mr. White at nahuhuli niya na lang ang sarili na nagdarasal na sana nga ay makuha na ni Mr. White ang hustisya. Malaking bagay na nandito kayo at naniniwala na makukuha ko rin ang hustisya. Kung wala kayo, baka nawalan na rin ako ng pag-asa at sumuko na. Sabi ni Mr. White sa kanila. Ngumiti lamang si Winnie, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may lihim siyang tinatago. Isang katotohanang matagal niya nang piniling huwag ibunyag, ngunit tila handa niya namang gawin para siya ay makatulong. Hanggang sa dumating ang araw ng pagdinig, mabigat ang tensyon sa loob ng korte. Nakaupo si Mr. White sa mesa ng mga akusado. Payat, halatang pagod ngunit nakatingin pa rin ng diretsyo. Sa gilid nito ay si Clara, nakatayo at mariing nakahawak sa folder ng mga dokumento. Kahit wala silang abogado, tahimik ang lahat ng pumasok ang hukom. Case number 48-22, The State versus Mr. Jonathan White. Anunsyo ng clerk. Narinig ni Clara ang bulungan ng mga tao. Mga matang puno ng pagdududa at pang-uuyam. Naroon din si Winnie. Tahimik lang sa kinauupuan ngunit nagmamasid. Habang binabasa ng hukom ang mga akusasyon, tumikim ang prosecutor at nagsalita ng may kumpiyansa. Your Honor, as we all know, the defendant has no legal counsel present today. We may proceed without representation since there's no lawyer willing to take his case. Bumagsak ang balikat ni Clara. Tila bumigat ang mundo. Napatingin ito kay Mr. White na pilit pinapakalma ang sarili. Ang mga kalaban ay nagbulungan. Ang iba ay natawa dahil sigurado namang mananalo sila dahil wala namang abogado ang may handang tulungan pa si Mr. White. Nagtagis ang panga ni Winnie dahil sa mga bulungan at nakakainis na ngisi ng mga kalaban. Hindi na nakatiis si Winnie at bigla siyang tumayo.
Ang boses niya ay malamig, ngunit matatag. I will be his legal counsel. Lahat ay napalingon. Maging ang hukom ay napahinto sa pagbabasa. Si Winnie, tahimik siyang naglakad papunta sa harapan. Dalang kumpiyansa at otoridad na tila ay hindi bagay sa isang simpleng janitress. Miss, who are you? Tanong ng hukom, may bahid ng pagtataka sa boses. Winnie met the judge's gaze, calm but firm. My name is Winnie Alcazar Nicolay. I am a lawyer from the United States of America. Nagulat ang lahat. Maging si Clara ay napasapo sa bibig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Winnie continued, standing tall, her posture exuding quiet strength. I've handled multiple high-profile cases overseas. I was the chief defense attorney in New York for 6 years, specializing in corporate fraud and criminal litigation. And if I may add, I have a consistent record of victories. Nabaling ang tingin ng lahat sa kanya. Ang mga bulungan ay agad na sumiklab sa loob ng korte. Ang dating tingin sa kanya bilang ordinaryong janitress ay napalitan ng paghanga at pagkagulat. Si Clara na halos maiyak sa tuwa ay bahagyang napangiti habang nakatingin sa kanya. Lumapit naman si Winnie sa dalawa na parehong hindi makapaniwala at pareho ring naiiyak na sa tuwa. Winnie, why didn't you tell me? Bulong ni Clara na nanginginig ang boses. Because Clara, Annie Winnie, I wanted to be sure. Now I am. Mr. White deserves someone who will fight for him. And I intend to do just that. Nakatitig lang si Mr. White sa kanya, hindi makapagsalita. Para bang sa unang pagkakataon, may liwanag na muling pumasok sa madilim nitong mundo. Sa oras na yon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng korte. Mula sa isang kasong walang pag-asa, biglang nagkaroon ng bagong direksyon. Isang laban na hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa katotohanang matagal ng pilit na tinatabunan ng kasinungalingan. At sa harap ng lahat, tumindig si Winnie Alcazar Nicolay. Hindi na bilang isang simpleng janitress kundi bilang abogado. Isang magaling at kinakatakutan na abogado na siyang magtatanggol kay Jonathan White. Nag-umapaw sa ingay ang loob ng korte. Halos hindi naman makapaniwala ang lahat sa revelasyong narinig nila. Ang janitress na kasama ng sekretary ni Mr. White ay isa palang kilala. Si Winnie Alcazar Nicolay, ang sikat na abogadong nakilala sa Amerika bilang isa sa pinakamahusay na legal defenders sa corporate cases. Ang mga kalaban ni Mr. White, lalo na si Mr. Salcedo ay napahinto sa kanilang kinauupuan. Kita sa mga mukha nila ang gulat, ang sindak at biglang pamumutla. What did she just say? Bulong na isa sa mga abogado ni Mr. Salcedo. Halatang hindi makapaniwala. She's that Winnie Nicolay? The one who defended the Grayson case in New York? Tumangong isa pa. Halos pabulong na parang takot. Yes, and she won that one flawlessly. Samantala, si Mr. White naman ay napangiti. Nagpasalamat si Mr. White kay Winnie. Mr. White, akong bahala sa inyo. I will make sure to win this case for you. Ang kanyang tono, walang bahid ng pag-aalinlangan o pagdududa. Iyon ang boses ng isang taong sanay sa laban. Ng isang mandirigmang bumabalik sa larangang matagal niyang iniwan. Muling nabuhay ang pag-asa sa mga mata ni Clara. Hindi nito mapigilang mapangiti at iyak. Thank you, mahinang sabi ni Mr. White, for standing up when everyone else walked away. Winnie smiled faintly. You deserve justice, Mr. White, and I don't lose to men like Salcedo. Mula sa kabilang panig, mariing kinuyom ni Vincent Salcedo ang kamao. Ang kumpiyansa na kanina pa nito pinapakita ay napalitan ng pagkabalisa. Narinig nito na binubulungan ng kanyang mga abogado ang isa't isa. This changes everything. Bulong ng isa. She's too good. We can't afford a single mistake now. Isa lamang ang sigurado sa mga sandaling iyon.
Si Winnie ay isang malaking banta sa kanilang lahat. Habang naglalakad palabas ng korte matapos ipagpaliban ng pagdinig, maraming mga abogado at profesional ang lumapit kay Winnie. "Winnie Nicolai, I can't believe it's you," sabi ng isa sabay abot ng kamay. "We thought you'd retired for good," dagdag pa ng isa. Ngumiti lamang si Winnie at tinanggap ang pakikipagkamay ng ilan sa kanila. "I took a break for almost 2 years. But it seems fate decided it's time for me to return," sabi niya nang may ngiti. Isang babae mula sa media ang napabulalas. "And you're returning for Mr. White's case?" "Yes," sagot ni Winnie. "Because truth deserves the best defense." Ang mga bulungan ay lumakas. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa kasong walang pag-asa patungo sa laban na ngayon ay may matinding apoy. Sa kabilang panig, si Mr. Vincent Salcedo ay nakatingin lamang. Tahimik ngunit halatang natataranta. Hindi na ito ang laban na inaakala nitong madali nitong mapapanalunan. Sa halip, ang dating laro na kontrolado nito ay biglang naging isang digmaan laban sa pinakamagaling. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Winnie Alcazar Nicolai ay muling bumalik. Hindi para sa pangalan, hindi para sa karangyaan, kundi para sa katotohanan at katarungan. Ilang araw matapos ang unang pagdinig, nagkasalubong si Winnie at Mr. Salcedo sa hallway ng gusali ng korte. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kanilang mga hakbang at mahinang ugong ng hangin mula sa aircon ang narinig. Si Mr. Salcedo ay nakangiti pero halatang pilit. Una siyang nagsalita. "So, you're really taking this case, Miss Nicolai?" Nito na malamig ang tinig. "You don't need to get involved. This case is messy. You could just walk away." Tahimik lamang si Winnie. Marahan siyang umiti habang pinagmamasan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ang kumpiyansang nakabalot sa takot, ang ngiting pilit na tinatago ang kaba. "Walk away?" Aniya ng may panunuya sa tinig. "Why would I do that?" Lumapit siya ng bahagya at isang hakbang paatras naman ang ginawa ni Mr. Salcedo. Halatang natakot din ito sa kanya. "It's been a while since I last handled the case," sabi pa ni Winnie. "And honestly, I'm itching to take one again." Bahagyang tumaas ang kilay ni Mr. Salcedo. "Itching?" "Yes." Ngumisi si Winnie na mabagal ngunit puno ng kumpiyansa. "I'm itching to win." Natahimik si Mr. Salcedo. Pero pilit pa rin ang ngiti sa labi. "You think you can beat me? You don't even know what you're up against." Tumawa si Winnie ng mahina. Isang tawang may halong pang-uuyam at paninigurado. "Oh, I think I do," sabi niya. "And just in case you've forgotten who I am, I'm sure you've heard a lot about me." Ngumisi pa siya bago nagpatuloy. "I don't let things slide, Mr. Salcedo. Wala akong pinapalampas kahit anong laban." Matapos ang ilang segundong katahimikan, nagbago ang tono ng kanyang boses. Mula sa magaan patungo sa mabigat, puno ng otoridad. "I always win." Walang nasabi si Mr. Salcedo. Ang ngiti nitong kanina ay unti-unting napawi. Sa unang pagkakataon, makikita sa mga mata nito ang bahagyang pag-aalala at takot. Pagkatapos noon ay tumalikod si Winnie. Tahimik ngunit matikas ang kanyang mga hakbang, kumalansing sa marmol na sahig na parang tunog ng babala. At sa isip ni Mr. Salcedo, tumatak ang huling salitang narinig nito mula sa kanyang isang pangako. Na alam nitong kailanman ay hindi lang basta banta. "I always win." Madaling araw na, tahimik ang buong silid maliban sa parahang paglipat ng mga pahina at tikatik ng ulan sa labas ng bintana. Nakaupo si Winnie sa harap ng mesa, napapaligiran ng mga folder, legal documents at ebidensyang iniharap ng kampo ni Mr. Salcedo laban kay Mr. White. Matagal niya nang hindi naramdaman ang ganitong klase ng adrenaline, ang excitement ng paghahanap ng katotohanan.
Mula nang bumalik siya, alam niyang hindi magiging madali ang kasong ito. Pero hindi rin siya kailanman natakot sa mahirap. Sa kabilang dulo ng silid nakatulog na si Clara, pagod sa kakasuri ng mga papel. Napangiti si Winnie at binigyan ito ng kumot bago muling bumalik sa mesa. "Let's see what you've been hiding, Mr. Salcedo," bulong niya. Sabay buklat ng isang makapal na folder na may label na Financial Records, White Enterprises. Habang binabasa niya ang mga statement, may napansin siyang kakaiba. May mga transaction na hindi tumutugma sa mga petsang nakasaad sa mga kontrata. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marilyn Mayanilio from Paliparan, Dasmariñas, Cavite, Jenny Dorado from Saudi Arabia, at Elna Marquez from Iloilo City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Iba ang format ng ilang dokumento at ang mga perma ay bahagyang magkaiba ang stroke. "Wait," bulong niya. Pinagbasta niyang mabuti ang mga perma ni Mr. White. Sa unang tingin, pare-pareho. Pero, sa mata ng isang abogadang sanay sa detalye, may halatang forgery. "This one's a copy." Aniya habang unti-unting lumalalim ang kanyang tingin. "This was never notarized." Habang tumatagal, mas lalo lang niya nakikita ang mga inconsistency, mga bahid ng pagmamadali, ng panloloko, ng manipulasyon. Ilang sandali pa pumasok si Mr. White, pagod at tila nawala ng pag-asa. "Miss Nicolay," mahina niyang tawag. "Hindi ko na alam kung may pag-asa pa ba talaga. Lahat ng abogado tinalikuran na ako. Wala nang naniniwala sa akin." Ngumiti naman si Winnie. Hindi inalis ang tingin sa mga dokumento. "Then it's a good thing I don't rely on beliefs, Mr. White," sagot niya. "I rely on facts." Tumayo siya at nilapitan ng matanda, bitbit ang ilang papel. "These documents," itinaas niya ang hawak. "They've been tampered with. Someone altered the records, forged your signature, and filed false statements to make you look guilty." Nanlaki ang mga mata ni Mr. White. "You mean?" "Yes." Mahinahon pero matatag na sagot ni Winnie. "You were framed." Tahimik ang silid. Tanging ulan na lang maririnig sa labas. Pero sa loob ni Winnie, may umuusbong na apoy. Apoy ng determinasyon at hustisya. "Mr. White," aniya sabay diretso ng tingin. "I told you I always win. And now, I've found the crack in his wall." Napangiti siya, malamig ngunit puno ng tiwala. "It's time we make him fall." Maagang gumigising si Winnie, tulad nga lang ng araw ngayon. Nakasuot siya ng simpleng coat at may suot na dark glasses habang nakatayo sa labas ng isang maliit na cafe sa Quezon Avenue. Hindi siya maaaring makilala ng kahit sino, lalo't alam niyang binabantayan ng mga tao ni Mr. Salcedo ang bawat galaw ni Mr. White. At ngayon, pati na rin siya. Habang nakaupo sa loob, tahimik niyang binuklat ang maliit na notebook. Doon nakasulat ang mga pangalang nakuha niya mula sa mga dating dokumento ng kumpanya, mga dating empleyado, mga taong tinanggal, tinakot o tinanggalan ng boses. "If I want to win this case," bulong niya sa sarili, "I need to find someone who knows what really happened behind those transactions." Lumapit ang waiter at tahimik na inaabot ang kape. Isang sandaling lumipas, may umupo sa harap niya. Isang lalaking halatang kinakabahan, palingalinga sa paligid. "You're Attorney Nicolay?" Tanong nito na mahina ang boses. "Yes," sagot ni Winnie.
You worked for White. Now, Salcedo Enterprises for 5 years, right? Under the finance department? Tumango ito at nanginginig ang kamay. Oo, pero huwag niyo akong babanggitin kahit kanino, ma'am. Delikado to. Wala kayong ideya kung gaano kalalim ang koneksyon ni Mr. Salcedo. Gusto ko lang po talaga na matulungan si Mr. White. Then help me stop him. Mariing sabi ni Winnie. You saw the forged documents, didn't you? You knew about the missing funds. Hindi agad nakasagot ang lalaki, pero nang magtagal ay tumango ito. I did, and I have copies. Bulong niya. May mga kopya ako ng original transactions. Lahat ng pinapalabas nilang peke, hawak ko pa. Napangiti naman si Winnie, ngunit nananatiling mahinahon. Good. I need those. And I'll make sure your name stays hidden. Ilang araw pang lumipas at mas marami pa siyang kinausap. Mga dating accountant at employee ni Mr. White. Lahat ay may iisang kwento. Pilit silang pinatanggal, pinatahimik, o pinagbentaan. Hanggang isang gabi habang nasa opisina siya, may kumatok. Si Clara iyon. Bitbit ang isang maliit na sobre. Attorney Winnie, sabi nito. May lumapit sa akin. Sabi niya gusto na akong makausap. Importante impormasyon daw tungkol kay Mr. Salcedo. Tiningnan naman ni Winnie ang papel. Isang simpleng calling card na may pangalang Eleanor Vasquez, former executive assistant to Mr. Salcedo. Napataas ang kilay ni Winnie. Eleanor Vasquez. Mahinang ulit niya. Kinabukasan, nakita nga sila ng isang lumang apartment building. You're brave to contact me, sabi ni Winnie. Huminga ng malalim si Eleanor. Dahil alam ko ngayong ikaw may hawak sa kaso ni Mr. White, ay wala nang ligtas sa lahat. Na kahit matago pa ako ay madadamay pa rin kami. Ngumisi naman si Winnie. Mabuti naman at alam mo yan. Wala akong kahit sinong papalampasin. It's a good thing na pumili ka ng side. At ang amin ang pinili mo. Tumango naman si Eleanor. Sa inyong pinili ko dahil alam kong si Mr. White ang mananalo dahil ikaw ang umawak sa kaso. Kung ganon, sabihin mo na sa akin ang lahat ng nalalaman mo. I worked for him for 7 years. I saw everything. The falsified reports, the offshore accounts, the threats. I even saw who forged Mr. White's signature. Who? Tanong ni Winnie na mariing nag-aabang. It was Mr. Salcedo himself. Sagot na Eleanor na nanginginig ang tinig. He ordered everything. I have proof. Recordings, files, lahat ng gusto ninyo. Tahimik si Winnie sa ilang sandali bago ngumiti na malamig. Then you're the key I've been looking for. Tumayo siya. Tinitigan si Eleanor sa mata. Eleanor, if you stand with us, we can bring him down. Tumango si Eleanor. Then let's end this, once and for all. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Winnie sa mga dokumentong dala ni Eleanor, alam niyang malapit na ang katapusan ng laro ni Mr. Salcedo. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mapipigilan. Tahimik muli sa opisina ni Winnie. Nakabukas ang mga folder sa mesa. May mga laptop na naglalabas ng spreadsheets at scanned documents. At ang notebook niya ay puno ng notes at cross-references. Alright, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga papeles. We need everything clean, everything organized. No gaps, no mistakes. This case, it has to be airtight. Ipinagsama niya ang lahat ng ebidensya na nakuha mula kay Eleanor Vasquez at sa iba pang dating empleyado ni Mr. Salcedo. Ang bawat falsified na dokumento, bawat forged signature, bawat lihim na account na itinatago ni Salcedo, lahat ay sistematikong inayos. Cross-check with the original transactions, verify the dates, match the signatures, and create a timeline. Sabi niya sa sarili habang nagtatype sa laptop. Sa bawat linya at numero, lalong lumalabas ang kalokohan ni Mr. Salcedo. May mga inconsistencies, may mga dokumentong hindi tumutugma, at may mga taong handang patotohanan ang lahat.
Pagkaraan ng ilang oras, tumigil siya at huminga ng malalim. This is it. When we present this, Salcedo won't know what hit him. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa opisina si Mr. Salcedo. Nakatayo sa harap ng malaking bintana. Nakatingin sa lungsod na dati parang laruan niya. Something's coming. Bulong nito sa sarili. I can feel it. That lawyer, that woman, she's not just good. She's dangerous. Isa sa mga abogado niyang lumapit at halatang nag-aalala. Sir, are you alright? Si Mr. Salcedo naman ay tumalikod. Naglakad papunta sa mesa at marahang umisi. Pero ang ngiting iyon ay puno ng bahid ng kaba. I've dealt with many lawyers before, sabi niya, malamig ang tinig. But this one, I haven't faced anyone like her in years. And I know she's preparing something. Do you think she has evidence? Tanong ng abogado. Huminga siya ng malalim. Ang mukha ay napapalingon sa malawak na skyline. I don't know yet, but I can feel it in my bones. There's a storm coming, and it's headed straight for me. Sa opisina naman ni Winnie, natapos yan ang ayusin ng lahat ng ebidensya. May kopya ng lahat ng original na dokumento. May timeline ng mga transactions. At may recording na nagpapatunay sa utos ni Mr. Salcedo sa forgery. Nakangiti siya habang tinatapos ang huling detalye. Everything is ready, sabi niya, nakatingin sa mga nakahanay na folder. And when this goes to court, Salcedo won't have a leg to stand on. Maaga pa lang ay puno na ang korte. May halong osesero, abogado, at media personnel. Lahat ay may nais makakita ng muling pagbukas ng kaso ni Mr. White. Sa loob nakaupo si Mr. White. Matagal ng pagod, ngunit may bahagyang ngiti sa labi habang nakatingin kay Clara. Tahimik ngunit matikas sa pumasok si Winnie Alcazar Nicolay. Dalang mga folder at laptop. Ang mga mata ng lahat ay agad na tumutok sa kanya. Ang dating tahimik at prabadong babae na ngayon ay naglalakad na may otoridad, taas noo at tiyak ang bawat hakbang. Tumayo siya sa harap ng hukom at ng korte. Your Honor, I am here to present evidence that will prove Mr. White's innocence and expose the manipulations of Mr. Salcedo. Winnie unfolded the first set of documents, carefully laying them on the table. These are the original financial transactions, paliwanag niya. You will notice several inconsistencies between these originals and the record submitted as evidence against Mr. White. Binuksan niya ang laptop at ipinakita ang mga scanned files at highlighted signatures. Notice the forged signatures, the altered dates, the missing notarizations. These were all fabricated to make Mr. White appear guilty. Tahimik ang lahat. Maraming abogado at reporter ang napatingin sa kanya. Halatang hindi makapaniwala sa detalye at precision ng ipinapakita niya. Furthermore, patuloy pa ni Winnie, we have testimonies from former employees of the enterprises, including Miss Eleanor Vasquez, who personally witnessed these falsifications. She has provided recordings and documents confirming that Mr. Salcedo himself orchestrated these manipulations. Napatingin si Salcedo sa kanyang abogado. Halatang nanginginig. Ang kumpiyansang dati ay tila unti-unting naglalaho. I submit to the court, Winnie said firmly, that the defendant, Mr. Jonathan White, was framed. And these evidences are just the beginning of the proof that will clear his name completely. Nanlaki ang mga mata ni Mr. White. Halatang hindi siya makapaniwala sa husay ng abogada sa harapan niya. Lumapit si Winnie sa kanya at marahang napatingin sa mata nito. Don't worry, kumpiyansang sabi niya. I've got this. We will win. Habang nagpatuloy ang presentasyon, napapansin ng lahat sa korte ang pagkakabilog ng mga mata ni Salcedo. Ang dating ngiti at confidence niya ay napalitan ng kaba at galit. Ramdam niya ang banta.
Isang abogada na talagang handang isantabi ang lahat ng hadlang at ilantad ang kanyang pandaraya. Ang bawat detalye, bawat dokumentong pinakita ni Winnie ay parang malakas na dagok sa reputasyon at katahimikan ni Mr. Salcedo. Ang mga abogado ng kabilang panig ay natigilan, habang ang iba naman ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa, halatang napanghinig sa husay ng depensa. Sa huling bahagi ng presentasyon, tumigil si Winnie. Tiningnan ng hukom at taas noon niyang sinabi, "Your Honor, this evidence proves beyond doubt that Mr. White was set up. I am confident that when all witnesses testify, the truth will be undeniable." Tahimik na nananatili ang korte. Para sa isang sandali, ang bawat mata ay nakatuon kay Winnie Alcazar Nicolay, ang abogada na muling nagbukas ng laban at nagpanginig sa lahat ng naroon. Lalong natahimik ang lahat nang tawagan ni Judge ang unang witness sa muling pagbubukas ng kaso. Ang lahat ay nakatingin sa pinto nang pumasok si Eleanor Vasquez. Takot, halatang nanginginig, ngunit may tapang sa mata. Tumayo si Winnie sa tabi ni Mr. White. Nakatitig kay Eleanor habang binubuksan ang susunod na kabanata ng kanilang laban. "Miss Vasquez," simula ni Winnie na mahinahon ngunit matatag ang tinig. "You worked closely with Mr. Salcedo for several years, correct?" "Yes," sagot na Eleanor. Bahagyang nanginginig ang boses. "Can you tell this court what you know regarding the actions taken against Mr. White?" Huminga si Eleanor ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong katotohanan. "Everything was planned," aniya. "Mr. Salcedo, he wanted Mr. White out of the company. He paid all the lawyers handling the case to leave para hindi nila maipagtanggol si Mr. White. He bribed employees, falsified documents, and even threatened those who refused. Everyone was silenced." Tahimik ang korte sa mga salitang yon. Ang mga mata ng reporter ay lumaki sa pagkagulat. Habang ang ilang abogado ni Mr. Salcedo ay nagkatinginan, halatang unti-unting nag-aalala. "You mean, all of them?" tanong ng judge. "Yes, Your Honor," sagot na Eleanor. "Even the lawyers who once represented Mr. White. They were paid off to abandon the case. I have the records and messages as proof." Inabot nito ang folder kay Winnie na maingat itong inspeksyon. Sa bawat dokumento, bawat message, kitang-kita ang matinding pandaraya. Pondo na inilaan para bilhin ang loyalty ng bawat taong dating tumulong kay Mr. White. Napatingin si Mr. White sa mga papeles. So, lahat pala ng sinasabi nilang pagtalikod, binayaran lang nila sila. "Yes, sir," sagot na Eleanor. Halos maiyak. "They were threatened too, but money made them leave quietly." Sa kabilang panig ng korte, halata ang pagkabigla ni Mr. Salcedo. Ang dating kumpiyansang hawak sa bawat abogado at witness ay unti-unting napapawi. Kinuyom nito ang kamao. Ang mga mata ay nanilisik at naramdaman ninyo ang malamig na pawis sa likod ng kanyang leeg. "This can't be happening." Bulong ni Mr. Salcedo sa sarili. Pilit tinatago ang kaba. She has proof. Everything." Habang nagpapatuloy sa Eleanor, sa testimony, lalong nagiging malinaw ang pandaraya. Ang forged documents, ang bribery, at ang lahat ng manipulation sa ginawa ni Mr. Salcedo upang sirain si Mr. White. "Your Honor," sabi ni Winnie, nakatayo at may kumpiyansang boses, "this testimony confirms what our evidence has already shown. Mr. Salcedo systematically manipulated and bribed every person to falsely accuse Mr. White. The truth is now undeniable." Napahinto si Mr. Salcedo sa kanyang mga salita. Walang magawa. At naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang imperyo sa harap ng korte. Ang dating laro na kontrolado niya, ngayon ay unti-unti nang lumalapit sa kanya ang katotohanan. Si Mr. White sa kabila ng pagkabigla ay huminga ng malalim. Damang-dama ang muling pag-asa. Sa tabi nito ay si Clara na bahagyang ngumiti. At sa mata niya
ay kitang-kita ang pasasalamat kay Winnie. Your Honor, panimula ni Winnie na tahimik ngunit matatag. The evidence presented and the testimonies from the former employees, including Ms. Eleanor Vasquez, conclusively prove that Mr. White was wrongfully accused and framed. Napabuntong hininga sa Mr. Salcedo, pilit pinipigil ang galit at kaba. Tumayo siya, diretsong hinarap ang uko. Your Honor, these allegations are baseless. Sabi nito na may halong pang-uuyam sa tinig. These so-called witnesses? How can we be sure they're telling the truth? They were once employees of Mr. White's company. They have nothing to gain except revenge. Ngunit tahimik ang korte. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, lalo na kay Winnie na nakatayo ng taas noo, hawak ang stack ng mga dokumento at laptop. Winnie calmly looked at Salcedo and replied, Revenge? No, Mr. Salcedo. This is justice. Every document here is verified. Every testimony is supported by proof. Look at this, she said, projecting a folder onto the screen. These are the original transactions. Compare them with the falsified ones you submitted. Dates, signatures, notarizations, all manipulated. You bribed lawyers to leave. You silenced employees. You altered records. And now, it all comes to light. Marahang napalingon si Mr. Salcedo sa kanyang abogado. Halatang natatakot. What? How did she? She's meticulous. Bulong ng isa sa kanyang mga lawyers na halatang natutulala. Your Honor, patuloy pa ni Winnie, the recordings and documents submitted by Ms. Vasquez corroborate everything. Every action you took to destroy Mr. White's reputation was intentional, and every piece of false evidence is now exposed. Mr. Salcedo, do you have any response? Tumigil si Mr. Salcedo. Nawalan siya ng salita. Ang dating kumpiyansang hawak ay unti-unting naglalaho habang pinapakita ni Winnie ang detalye ng bawat pandaraya. Ang mga dati niyang sinisiguradong witness at lawyers ay tahimik na nakatingin. Walang matibay na depensa. You thought you could silence the truth, Mr. Salcedo? Sabi ni Winnie habang nakatuon ang tingin kay Mr. Salcedo. But the truth cannot be bought or hidden. Every lie you built is crumbling now. Your Honor, panimula ni Winnie, we have presented irrefutable evidence that Mr. Jonathan White was framed by Mr. Salcedo. Every falsified document, every bribed lawyer, every manipulated testimony was orchestrated to destroy his reputation and take control of his company. Pinakita niyang muli ang mga dokumento sa projector, kasama ang recordings, email threads at testimonya ng mga dating empleyado. The court has seen how meticulously Mr. Salcedo attempted to cover up his crimes. And yet, here we are. Truth cannot be hidden. Mr. White is innocent, Your Honor. Innocent of all charges. Tahimik ang lahat, habang ang mga mata ng hukom ay nakatuon sa bawat salitang binibitawan ni Winnie. Ang mga abogado ni Mr. Salcedo ay halatang nawala ang dating kumpiyansa. Winnie stepped closer to the table where Mr. White sat. Mr. White, she said softly, it's time for the truth to shine. You have been wronged, but today, justice will be restored. Tumayo si Mr. White, bagamat pagod at emosyonal. Ang buong kote ay napatingin sa kanya. I've waited a long time for this day, sabi nito na halos nanginginig ang boses. For everyone who believed I was guilty, I am grateful for those who still stood by me. And for you, Miss Nicolai, I have no words except thank you. Ngumiti si Winnie at binigyan siya ng mahinang nod bilang sagot. Let the court decide, she whispered. Binasa ng judge ang hatol, tahimik na naghihintay ang lahat.
Si Mr. Salcedo, si Mr. White, si Clara, at pati ng media at iba pang abogado. After careful review of all evidence, testimonies and documentation presented in this court, anunsyo ng judge, this court finds Jonathan White innocent of all charges. Furthermore, the court orders the immediate reinstatement of all rights to his company and assets, and recognizes the malicious acts of Mr. Salcedo in attempting to defraud and manipulate the law. Napatingin si Mr. White sa hukom at bahagyang napangiti nang maiyak sa tuwa. So, this is it. Bulong nito na halos hindi makapaniwala. Humarap si Clara. Mr. White, we did it. Justice prevailed. Si Mr. Salcedo ay napapikit. Ang dating malakas at mapagmataas na lalaki ay unti-unti nawawala ng lakas. Napapailing ito sa kanyang mga abogado na parehong tahimik, halatang nalulunod sa bigat ng hatol. Tahimik ang korte sa loob ng ilang sandali bago bumungad ang mga papuri at pasasalamat mula sa mga tao. Ang muling pagbabalik ng karangalan ng Mr. White ay hindi lamang para sa kanya, para na rin sa mga taong naniniwala sa kanya, sa mga abogadong tunay na nagtaguyod ng hustisya, at sa katotohanan na hindi mapipigil ng pera at kapangyarihan. Tumayo si Mr. White, taas noo, at humarap sa kanyang kumpanya sa harap ng buong korte. Today, sabi niya na malakas at malinaw, I reclaim what is rightfully mine and vow to never forget those who stood by me. Tumingin si Mr. White kay Winnie na puno ng emosyon. Winnie, I don't know how to thank you enough. Sabi niya na may bahagyang luha sa mata. You didn't just fight for my case. You restored my life, my company, my dignity, and I am forever grateful. Ngumiti si Winnie, kalmado at mahinahon ngunit may kapangyarihan sa boses. I did only what was right, she replied. It wasn't about thanks, it was about justice. Tumalikod siya sandali. Tinitingnan ni Mr. Salcedo. Pagkatapos, mariing hinarap nila ito ni Mr. White. Now, ani ni Mr. White na mataas ang noo. It's your turn. You will face the consequences of your actions because evil will never triumph over goodness. Never. Napatingin si Mr. Salcedo sa kanya, halatang galit at frustrated. You? This isn't over. Galit itong sigaw, pilit na pinipigil ang sarili. Ngunit walang tumugon. Wala na makakaligtas sa hatol at ebidensyang nakaharap. Ang dating kapangyarihan ay tuluyan ng nawala at siya ay haharap sa pagkakakulong at hustisyang matagal nang pinabayaan. Justice is served. And now, you can finally live without fear, Mr. White. Tumalikod sila sa korte habang si Mr. Salcedo ay papalayo, galit at napipilitang tanggapin ang kapalaran. Ngunit sa bawat hakbang ni Mr. White, ramdamang bagong simula. Isang buhay na malaya, puno ng katarungan at walang takot. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tahimik silang naglakad palabas ng korte. Alam na ang kanilang laban ay tapos na at ang kabutihan ay nagtagumpay. Tahimik ang gabi sa bahay ni Clara. Nakaupo sila ni Winnie sa maliit na sala. May tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Winnie, I still can't believe it, sabi ni Clara. I mean, you're really an amazing lawyer. Matagal na tayong magkaibigan, and yet I'm still surprised by your skills. Napangiti naman si Winnie sa kanyang sinabi, bahagyang napapaluha sa halong dala katiwaga. Thanks, Clara. Sagot niya naman na mahinahon, pero may liwanag sa mga mata. Tumango si Clara, bago muling tumingin kay Winnie. Can I ask you something? Tanong niya na may halong curiosity at kaba. Why did you pretend to be a janitress? And why did you leave your life in America? Huminga si Winnie ng malalim, bahagyang nakayuko at tila nagbabalik tanaw sa nakaraan. Because I was hurt
Sagot niya na mahinahon, ngunit may bahagyang kirot sa tinig. My fiancé betrayed me. Niloko nila ako ng kapatid ko. They disappointed me. I wanted a different life, far away from them, far away from everything. I thought I knew. Tumigil siya sandali. Tinitingnan ng kanyang sariling mga kamay bago itinaas ang tingin kay Clara. But as it turns out, dagdag niya, I was needed. People needed my help. And you know who was most in need? Mr. White. Despite everything I've been through, I realized I couldn't just walk away when someone's life and justice depended on me. Napangiti si Clara, ramdam ang damdaming buo ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Winnie. Winnie, I'm really thankful. Sa kabila ng pinagdaanan mo, pinili mo pa rin na tulungan si Mr. White. Hindi lahat ang gagawa ng ganon, lalo na kung may personal na sakit sa puso. You're truly remarkable. Ngumiti naman si Winnie at bahagyang napaluha at sagot niya. I just did what I knew was right. That's all. That's the life I want to live now. Helping those who need it the most. At matapos nga ang lahat, panahon na rin siguro para balikan ni Winnie ang dati niyang buhay na iniwan niya ng mahigit 2 taon para lang takasan ng sakit at panluloko ng mga taong mahalaga sa kanya. Malakas ang hangin nang lumapag ang eroplano sa Los Angeles. Ilang taon din ang lumipas mula nang umalis si Winnie Alcazar Nicolay, ang dating sikat na abogadang biglang naglaho sa Amerika. Ngayon, matapos niyang ipanalo ang isa sa pinakamalaking kaso sa Pilipinas, muling umingay ang pangalan niya sa buong mundo ng batas. Muli siyang tinawag ng mga kilalang firm at maging ang media upang humarap sa mga panayam. Ngunit higit pa sa karangalan, may ibang dahilan kung bakit siya umuwi. Isang tahimik na paghaharap sa nakaraan na matagal niya nang tinatakasan. Pagdating sa lumang bahay nila sa Beverly Hills, agad niya nakita ang mga pamilyar na mukha. Ang dati niyang fiancé at ang babaeng minsan niyang tinuring na kapatid, si Mara Nicolay. Winnie, sarkasikong bati ni Mara na nakataas ang kilay. You're back. I thought you'd disappear forever. Tahimik lang si Winnie, hawak ang bag sa kanyang kamay, malamig ang titig. I came back because I have unfinished business, she said calmly. Ngumisi naman si Mara, halatang naiirita sa kumpiyansa ni Winnie. Well, you shouldn't have. You're not welcome here. You've caused enough trouble already. Lumapit ang fiancé niyang si Lucas na minsang nangako ng habang buhay sa kanya. Ngunit ngayon nakatayo sa tabi ng kaniyang kapatid. You shouldn't have come back, Winnie. Malamig na tong sabi. You've always been too proud. You left us like a coward. Bahagyang napatawa si Winnie. Pilit pinipigil ang sakit. I left because I was betrayed, she replied. And I can see nothing has changed. Bigla namang umisi si Mara. Ang mga mata ay puno ng panlilan lang. Well, since you're back, why don't we stop pretending? Then she turned to their mother and said coldly, Now, Mom, why don't you tell her the truth? That she's not really my sister. You adopted her. She's not a real Nicolay. Namilog ang mga mata ni Winnie, nanlamig ang paligid. What did you say? Tahimik ang mga magulang niya. Si Mrs. Nicolay ay halos hindi na makatingin, habang si Mr. Nicolay naman ay napayuko, mabigat ang paghinga. Winnie, mahinang sabi ng ina na luhaan. I'm sorry, but it's true. We adopted you when you were a little girl. We didn't tell you because we wanted to protect you. You've always been our daughter no matter what. Sandaling na nahimik si Winnie. Lahat ng sakit, pagkabigla at pagtataka ay nagsanib sa kanyang dibdib. Ngunit imbes na galit ay kalmadong ngiti ang pumalik sa kanyang labi. That's so much better, she finally said, her voice trembling but firm. After all the betrayal that I got from this family, I'd rather not share your blood. But still, tumigil siya sandali. Tumingin sa kanila ng diretsyo.
I'm thankful. You raised me. You gave me shelter. But the pain you caused me, Naputol ang boses niya. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang saloobin. Tumalikod siya. Kinuha ang bag at diretsong lumabas ng bahay. Hindi na lumingon pa. Ang mga luha sa kanyang pisngi ay hindi luha ng kahinaan. Luha iyon ng paglaya. Sa labas ng mansyon, tumigil siya at huminga ng malalim. For the first time, bulong niya, I know who I really am. And I'm not a Nikolai. I'm Winnie, the woman who survived it all. Ngumiti siya ng marahan, sabay lakad palayo, dala ang bagong panimula. Malaya, matatag at handang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Tahimik sa penthouse ni Winnie sa Amerika. Tahimik siya nakaupo, hawak ang isang lumang folder mula sa orphanage kung saan siya nanatili ng ilang linggo. Binuksan niya ito, binasa ang bawat linya, bawat pangalan, bawat detalye. So, I really came from the Philippines. Bulong niya sa sarili habang binabalikan ang tala ng orphanage. This orphanage, they adopted me here in America. Pero originally, I'm from the Philippines. So my real parents, they're still there. Binuksan niya ang isa pang lumang dokumento. Walang kahit na anong information tungkol sa magulang niya. Ni hindi niya nga alam kung kailan ang tamang birthday niya at wala rin siyang maalala na kahit ano. Siguro dahil napakabata niya pa noon. Unti-unti, nagsimulang bumuo ng kanyang isipan ang puzzle ng kanyang nakaraan. For years, I didn't know who I was. But now, every clue matters, sabi niya habang nagtatype sa laptop. Every name, every date, every place, I need to know the truth. Habang nagre-review siya ng lumang tala, napansin niya ang ilang pattern. Mga pangalan na paulit-ulit sa mga dokumento, mga lugar sa Pilipinas na konektado sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang clue na nagtapos sa isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa lahat ng mga reference. Si Mr. White. Could it be? Tanong niya sa sarili. Pinisel ang kanyang pisngi. Could he be my father? Hindi niya mapigilang maramdaman ang halo ng takot, kaba at kuryosidad. Ang lalaki na kanyang tinulungan sa Pilipinas at kanyang pinaglabanan sa korte. Maaaring ito rin palang dahilan ng kanyang sariling pagkatao. It all points to him. Bulong niya na halos hindi makapaniwala. All the pieces, they're leading to Mr. White. But how? And why was I given up? Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, at tiningnan ang larawan niya ng bata sa folder. Whatever the truth is, I will find it. I need to know who I really am. And I think I finally have a lead. Tahimik na tumayo si Winnie, hawak ang lumang folder at laptop. Sa bawat hakbang patungo sa bintana, ramdam niya ang bigat at tiwanag ng bagong simula. Ang paghahanap sa kanyang nakaraan ay nagsimula pa lamang. At alam niya na ang katotohanan ay malapit na, kahit pa ito ay magdudulot ng gulat at emosyon na hindi pa niya nararanasan. Tahimik ang opisina ni Mr. White. Ang araw ay pumapasok sa malalaking bintana. Nagbabalot ng gintong liwanag sa bawat sulok. Nakaupo si Winnie sa harap ng mesa nito. Ang laptop at mga dokumento ay nakaayos sa gilid. Sa puso niya, ramdam niya ang halo ng kaba at panghihinala. Ang lahat ng clue ay nagtuturo kay Mr. White, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Matapos niyang makita ang mga clue na maaaring may connection siya kay Mr. White, bumalik siya ng bansa para malinawan ito. Ayon sa kanyang pananaliksik, may anak nga si Mr. White, pero namatay daw ito nung bata pa. Takot, ganun pa man ay gusto niya rin malaman ang totoo. Gusto niya pa rin na malinawan. Sir, simula ni Winnie, bagyang nanginginig ang boses. I need to ask, did you ever have a child? A daughter? Tumigil si Mr. White sa ginagawa niya at napatingin kay Winnie. Halatang nagulat sa tanong. Yes, I had a daughter. A child.
I lost years ago. My daughter, her name was Zaina. She was my princess. Ngunit maaga siyang kinuha sa akin. Namatay siya kasama ang asawa ko sa isang aksidente. What if she didn't really die that day? Mahinang tanong ni Winnie, halos bulong, habang napatingin kay Mr. White. Tumigil si Mr. White at ang kanyang mga mata ay lumaki at tila unti-unting bumalik sa kanyang isipan na nakaraan. What? What did you say? Tanong niya na halos hindi makapaniwala. Sir, sagot ni Winnie na may halong kaba at determinasyon. The clues I found, they point to you, to your family, to that child you lost. I think, maybe that child is me. Tahimik sa Mr. White. Ang katahimikan sa opisina ay mabigat. Puno ng damdamin na matagal nang nakatago. Ang bawat segundo ay nagiging mahaba at puno ng emosyon. Winnie, bulong na to sa wakas na halos nanginginig ang boses. This cannot be. I thought I lost her forever. Tumayo si Winnie at bahagyang lumapit. Ang puso niya ay mabilis ang tibok. Sir, I need to know the truth. Not just for me, but for you too. I found clues and they all point to you. The fact that maybe I'm your daughter? Si Mr. White ay huminga ng malalim. Ramdam ang bigat at sakit ng nakaraan. Ang mga mata niya ay lumiwanag sa parehong lungkot at pag-asa. My princess. Bulong niya na halos luhaan. Could it really be? Tahimik sila sandali, magkakatingin. Ang dalawang taong parehong sugatan ng nakaraan, parehong naghahanap ng katotohanan. Ang oras ay tila huminto sa kanilang paligid. Habang unti-unting bumabalik ang lahat ng alaala at damdamin na matagal nang naipon sa dibdib ni Mr. White. Ang pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan, ng pagkawala at muling pag-asa ay nagsisimula pa lamang sa puntong iyon. At sa puso ni Winnie, ramdam niya na ang sagot na ito ay maaaring magbago ng lahat. Ang kanyang pagkakakilanlan at ang tunay na relasyon nila na Mr. White. Sir, simula ni Winnie, hawak ang mga dokumento. I needed to know the truth. I found records, and everything points to you. To the fact that I am your daughter. Kaya nga matapos noon, agad silang nagpasya na magpa-DNA test para malaman nila kung ano ang totoo. Hindi nila inasahan ang resulta. Positive. Ibig sabihin ay siya ang anak ni Mr. White na di totoong namatay ang anak nito ng araw na yon. Na ang sunog na bangkay ng bata na nakita sa loob ng sasakyan kasama sa asawa ni Mr. White ay hindi ang kanilang anak. Kundi nilagay roon para pagmukhain na si Zaina iyon. My daughter. Bulong na Mr. White na halos hindi naman makapaniwala. I thought I lost you forever, my Zaina. Tumayo si Winnie at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Yes, sabi niya na nanginginig ang boses at halong tuwa at lungkot. I am Zaina, your daughter. I survived, and I'm here, at last. Hindi naman makapaniwala si Mr. White. Dahan-dahan niya hinawakan ang mga kamay ni Winnie. Ang mga palad niya ay nanginginig. You're really my daughter? Bulong niya, halatang napuno ng damdamin. All these years, I thought I failed you. Tumulo ang luha sa pisngi ni Winnie. I never blamed you, but I had to find out for myself. And now I know, I'm your daughter, and I've always needed to know you. Biglang napayakap si Mr. White si Winnie ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam nila ang init at katatagan ng isa't isa. Ama at anak na nagtagpong muli matapos ang pagkakalayo at pasakit. I've missed you, Zaina. Ani Mr. White na halos umiyak. I've missed you more than words can say. And I've missed you too, Dad. Sagot naman ni Winnie na lumuluha ngunit ngumiti. Ramdam ang kaginawaan sa muling pagkikita. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Damang-dama ang bigat ng nakaraan at ang liwanag ng bagong simula. Ang bawat taon ng pangungulila, panghihina
at paghahanap ay nagbunga ng sandaling ito. Ang muling pagkakaroon ng pamilya, pagmamahal at tunay na pagkakakilanlan. I will never leave you again. Pangako ni Mr. White hawak ang balikat ni Winnie. You are my daughter, my Zaina, always. Never. Sagot naman ni Winnie na bahagyang umiti habang ang luha ay patuloy na dumadaloy. I'm your daughter, and I'm finally home. Sa labas ng opisina, ang araw ay sumisiklab sa gintong liwanag. Sa loob, ramdamang mainit na yakap ng pamilya. Isang muling pagbabalik ng mga nawawalang taon at ang simula ng bagong kabanata para sa ama at anak. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakakilanlan at tunay na katarungan. Matapos lumabas ang katotohanan na sila nga ni Mr. White ay mag-ama, pinili naman ni Winnie na magsaliksik para malaman kung anong nangyari sa kanyang ina noong araw na naaksidente at kung sino ang bangkay ng batang babae na nakita sa loob ng sasakyan. Nakaupo siya ngayon sa kanyang mesa. Nakatutok sa laptop, nakapaligid ang lumang dokumento, letrato at mga tala na kanyang nakalap mula sa mga taong malapit sa kanyang ina at sariling ama. Why did this happen? Bulong niya sa sarili, hawak ang larawan ng kanyang ina. What really happened that night? Simula ng gabing yon, ramdam ni Winnie na may lihim na nakatago. Isang planong nagbunsod sa lahat ng trahedya sa kanyang pamilya. Determinado siyang malaman ang buong katotohanan. Kanya-kanyang tinawag ang mga taong maaaring may alam. Mga dating kasamahan ng pamilya, mga taong malapit noon, at kahit sino mang maaaring magbigay ng impormasyon. Unti-unti, lumalabas ang larawan ng nakaraan. Isang plano na maingat at maayos ang pagkakagawa. And it all points to him. Bulong ni Winnie. Pinipilit na kalmahin ang sarili. Mr. Salcedo, he's the one behind all of this. The betrayal, the manipulation, everything. Binasa niyang muli ang mga lumang tala, emails at testimonya ng mga witness, at sa bawat pahina, ramdam niya ang kumpirmasyon. Ang bawat hakbang ni Mr. Salcedo noon, mula sa pagtaksil sa ama, sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, hanggang sa pagtatangka na sirain ang pangalan ni Mr. White, ay maaayos na planano. So I wasn't wrong. Ani Winnie sa sarili na ang boses ay puno ng galit at determinasyon. It was him. He did this. He plotted everything. My mother, my father, the lies, all of it. He wanted to destroy them. And by extension, destroy me too. Ang mga detalye na kanyang nakalap ay malinaw at walang paligoy-ligoy. Hindi lang basta hinala ang meron siya. May ebidensya na nagpapatunay sa lahat. Ang trahedya ng nakaraan, ang pagkawala ng kanyang ina, at ang lahat ng sakit ng pamilya. Lahat ay maingat na inorganisa ni Mr. Salcedo upang makamit ang kanyang sariling kapangyarihan. I will make sure he pays, bulong niya. Puno ng determinasyon. No more lies. No more betrayal. Justice isn't just for my father anymore. It's for my mother. And for everything he tried to destroy. Tahimik na huminga si Winnie, ngunit ramdam ang apoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang nakaraan ay unti-unti nagiging malinaw at ang kanyang misyon ay higit na lumakas. Ang lahat ng nangyari ay may dahilan. At ngayon, alam niya na ang taong dapat panagutin. Si Mr. Salcedo, ang lalaki na nagplano ng lahat ng sakit at trahedya sa buhay ng kanyang pamilya. At matapos nga lumabas ang katotohanan na si Mr. Salcedo ang nasa likod nito, lalo pang lumaki ang kaso na kahaharapin ni Mr. Salcedo. Di lamang pagnanakaw, naroon din ang murder. At ayon sa investigasyon, ang bangkay ng batang babae na kasama ng asawa ni Mr. White sa sasakyan noong aksidente ay bangkay na binili rin ni Mr. Salcedo. At kaya lumabas sa DNA noon ang batang iyon ay si Zaina dahil pineke rin ang DNA result. Pero ngayon lumabas na ang totoo at pagbabayaran na ni Mr. Salcedo ang lahat. Habang buhay itong makukulong. At batid ni Winnie na masaya rin ang kanyang ina dahil lumabas na ang totoo at ngayon ay magkasama na sila ng kanyang ama.
Samantala, sa kabilang panig, ang kapatid naman ni Winnie na si Mara at ang ex-fiancé niyang si Lucas ay nabigla sa bagong katotohanan na kanilang nalaman. Hindi lamang nila nalaman na si Winnie ay anak ni Mr. White, kundi pati na rin na siya na ngayon ay mas malaking kayamanan at kapangyarihan bilang tagapagmana ng lahat. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkabigla, galit at selos. I can't believe this. She is his daughter? And all this time we treated her like nothing? At gustuhin man nilang pabagsakin si Winnie, wala na silang magawa. Dahil higit sa mayaman na ito sa kanila ngayon, ang tangi na lamang nilang magagawa ngayon ay tingalain si Winnie. At kalaunan ay pagsisihan ang kanilang ginawa, dahil si Winnie ay wala nang pakaalam sa kanilang lahat. Ipinagpatuloy ni Winnie ang kanyang trabaho bilang isang abogado, pero darating ang araw na siya nang magmamana ng kumpanya ng kanyang ama, ngunit sa ngayon ay hinahayaan ni Mr. White ang anak na gawin ang gusto nito dahil kaya pa naman ni Mr. White na pamahalaan ng kumpanya. Ang tapat na si Clara ay naitaas na sa isang mataas na posisyon, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan nila ni Winnie. Si Clara ay patunay na kapag ikaw ay nananatiling tapat at gumagawa ng tama, darating at darating ang gantimpala sa tamang panahon. Hindi niya kailanman hinanap ang papuri o kinilalang sarili sa harap ng iba. Ngunit, ang kanyang kabutihan ay kusang nakita at nabigyan ng halaga. Samantala si Mr. Jonathan White, ang buhay na patunay na kapag wala kang ginagawang masama at hindi ka sumusuko sa gitna ng pagsubok, lalabas at lalabas ang katotohanan. Maaaring magtagal, maaaring masaktan ka sa proseso. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay mananatiling matatag at malalampasan mo rin ang lahat. Si Winnie naman ay halimbawa na kahit gaanong kapait ang pinagdaanan, kapag malinis ang intensyon mo at pinili mong bumangon kesa hayaang lamunin ka na ng pait, mas lalo kang magtatagumpay. Hindi madali ang pinagdaanan niya. May luha, pagkadapa at pagsuko na muntik nang gawin. Ngunit pinili niyang magpatuloy. At doon, mas lalo siyang naging matagumpay at nahanap niya ang kanyang tunay na ama. Samantala, ang sinapit naman ni Ginoong Salcedo ay nagpapaalala sa atin na kahit na kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Ang kasakiman sa yaman at kapangyarihan ay walang patutunguhan dahil lahat ng bagay na nakukuha sa maling paraan ay mawawala rin sa tamang paraan. At sa huli, ang taong puno ng kasakiman ay mawawasak ng kanyang sariling kagustuhan. Hindi niya na kayanang kontrolin. Fate has always had a way of playing with the lives of people. Everything that happened, every heartbreak, every separation, every victory and downfall was part of a greater plan. It was destiny's quiet work, slowly weaving its threads so that in the end, the paths of the father and the child who had been separated for many years would finally cross again. What once seemed like a cruel twist of life was actually a long journey of growth, healing, and rediscovery. And now, after all the distance and silence, fate has gently guided them back to where they're always meant to be, together. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!